Ngayon gawa naman tayo ng simple pero masarap na special ensaymada. Ito yung malambot na klase ng ensaymada, kaya alam ko magugustuhan nyo to. Simulan muna natin sa mga ingredients. Meron tayo ditong asukal, egg yolk, flour. Siyempre meron din tayong instant cheese, salt. Meron din tayong milk, water, at siyempre butter, at saka oil. Katulad sa mga una nating ginawang tinapay, pinagsama ko muna dito yung lukewarm milk at saka yeast. Pagkatapos dito, pinagsama ko naman yung flour at saka yung salt. Pagkatapos, pinagsama ko naman yung asukal at saka yung egg yolk. Tapos minix ko lang gamit yung hand mixer. Kapag meron kayong stand mixer, mas okay yun. Tapos, ang gagamitin naman ninyo yung whisk attachment. Mix nyo lang ito hanggang sa mag-light and fluffy na. Pagkatapos, kapag nag-light and fluffy na katulad siya, tsaka naman natin ihalo sa milk at saka yeast mixture. Pagkatapos, isasama na rin natin yung flour. Dito, hinalo-halo ko lang siya gamit yung wooden spatula hanggang sa bahagyang magsama-sama na yung flour mixture. Tsaka ako naman isinama yung tube. Kapag nag-incorporate na lahat ng mga ingredients, ihalo naman natin dito yung butter. Tapos i-continuous lang natin yung pag-mix hanggang sa kaya na nating hawakan mamaya. Tapos kaya na nating masahin yung hindi nadidikit dun sa kamay or dun sa gloves natin. Saka ko naman inilipat sa working table. Tapos kapag nilipat nyo sa table, dapat maglagay kayo ng oil or butter dun sa table para hindi masyadong dumikit. Tapos dito mamasahin naman natin siguro mga 2 minutes bago natin ihalo yung oil. Tapos mamasahin ulit natin hanggang sa makuha natin yung tamang texture. Yung elastic texture niya. Kung may stand mixer kayo, mas okay kung gagamit kayo para mas mabilis nyo mamasa yung dough. Tapos, hook attachment naman yung gagamitin nyo. Ang importante, makuha nyo lang yung elastic texture ng dough natin. Tapos dito, ipo-form naman natin ng pabol. Katulad nung ginagawa natin sa mga unang ginawa kong tinapay. I-rest muna natin to sa loob ng 30 to 45 minutes. Huwag nyo rin kalimutan maglagay ng oil dun sa bowl para hindi dumikit mamaya. Pan nyo rin ng cling wrap or ng towel yung dough para hindi naman mag-dry. Tapos naglagay lang ulit ako dito ng hot water dun sa mismong oven para mag-circulate naman yung moist dun sa loob ng oven para mas mabilis siyang lumaki. Kung sobrang init naman dun sa place nyo, okay lang kahit hindi nyo nagayahin yung method ko. Then after naman natin ma-rest, magiging ganito naman siya. Punch out natin para ma-release naman yung air gas dun sa loob ng dough. Tapos dito, kinat ko na yung dough. Mga 80 grams yung ginawa ko kasi gusto ko yung malalaki ensaymada. Tapos yan, ipaplat nyo lang sa table tapos i-roll nyo siya pabalik dun sa inyo hanggang sa maging basto na siya. Dapat siksik din yung pagkakaroll nyo para wala siyang laps dun sa loob ng dough natin. Kasi kapag meron siyang laps, magkakaroon naman siya ng butas-butas mamaya kapag naluto. Tapos isusure nyo rin na nakasealed yung edges para hindi naman bumitaw mamaya kapag naluto. Sa pan naman, ganyang klase ng pan yung ginamit ko. Kasi yung klase ng brioche pan na meron sa Pilipinas, mahirap makahanap dito. Tapos yung size niyan, 4 inches. Huwag nyo rin kalimutan maglagay ng shortening or butter doon mismo sa pan. Sa pagbuhulma naman ng ensaymada, baba natin nyo lang yung dough para mas madaling yung marol dun sa daliri nyo. Tapos yung pinakaunahang dulo ng dough, iipit nyo dun sa dalawang daliri na pag-iikutan ng dough. Tapos yung pinakadulo naman ng dough, yun naman yung ilalagay nyo sa ilalim para malak naman siya. Kasi ang tendency kapag hindi nalak, pwede siyang bumuka mamaya kapag naluto. Yung kanina resting, dito naman protein. Hindi ko na inalis yung water. Ininit ko lang tapos binalik ko para magkaroon ulit ng moist. Ito yung last stage ng pagpapaalsa ng tinapay. Ayan, magiging ganyan na siya kapag pinaalsa. Sa pagpapaalsa naman, 30 to 45 minutes or hanggang sa mag-double size na yung dough. Pagkatapos, binake ko siya sa 350 Fahrenheit sa loob ng 18 to 20 minutes. Tara, maglagay na tayo ng icing. Sa ginamit naman nating icing, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginawa. Sa cheese naman, bahala na kayo kung gaano kadami yung gusto nyo ilagay. Pero ako gusto ko mas madami kasi mas madaming cheese, mas masarap. Tara, simulan na natin ng paggawa ng butter icing. Dito, pinagsama ko lang ang asukal at saka tubig. Pagkatapos lulutuin lang natin ito sa medium heat hanggang sa maging syrup na. Kapag naging syrup na yung asukal, tapos pwede nang ihalo, saka naman kayo magsimula mag-beat ng egg whites. Tapos wag niyong halo-haloin yung sugar para hindi naman siya mabuo. Kapag frothy na yung texture ng egg whites natin, doon na tayo magsisimula magbuhos ng asukal.
Dapat ganyan yung zero. Kapag tuloy-tuloy na yung tulo, ibig sabihin pwede na yun. Huwag niyong titigilan sa pagbibit. Dapat tuloy-tuloy lang siya hanggang sa makuha natin yung tamang texture ng mirang natin. Pagkatapos ihahalo niyo siya ng mainit pa habang pinapaikot niyo yung mixer. Kaya huwag niyo itatapon ng egg whites kasi yun din yung gagamitin natin sa mismong butter icing natin. Kapag ganyan na yung texture, tsaka naman natin ihahalo yung butter. Kapag naghalo kayo ng butter, dapat sigurado kayong malamig na yung mirang mixture natin. Or medyo cold din yung butter. Kasi ang tendency kapag mainit yung mirang mixture natin, pwedeng mag-melt yung butter. So possible hindi siya mag-stand pick mamaya. Kapag stand mixer naman ang ginamit, with attachment naman yung gamit. Tapos sa speed naman, number 3. Ayan, dapat ganyan na siya. Tara, tikman na natin. Kung nagustuhan niyo yung binig natin ngayon, pwede niyo bisitahin ang YouTube ko para makita niyo yung full recipe natin. Huwag niyo din kalimutan i-like and share ang episode ko ngayon ha. Maraming nga po palang salamat sa mga nag-suggest na mag-bake ako ng ensaymada. Especially kay classmate Evie and Tela. Huwag niyo rin kalimutan i-follow ang Facebook ko ha. Vince Fernando Daen. Ang YouTube ko naman, Kusina Recipe by Chef Vince.